Mga mahal naming pensyonado, mga lolo at lola, mga OFW na nagmamalasakit sa kanilang mga magulang sa Pilipinas, pakinggan ninyo itong mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo. Hindi kayo dapat palampasin ang update na ito ngayong Mayo 2026. Narinig na ba ninyo? May bagong dagdag na darating sa inyong pensyon. Hindi ito biro, hindi ito chismis. Ito ay opisyal at napakaraming pensyonado ang hindi pa nakakaalam nito. Kaya kung kasama kayo sa mga miyembro ng SSS o GSIS o kung may lolo o lola kayo na buwanang tumatanggap ng pensyon, huwag kayong aalis sa video na ito dahil maaaring makapagbago ito ng kanilang buhay ngayong buwan. Magsisimula tayo sa pinakamalaking tanong. Totoo bang may 1,000 na dagdag sa pensyon at kung totoo, kailan ito matatanggap? Sino ang qualified? At may ibang cash na paparating pa bukod doon? Lahat ng sagot ay nasa loob ng video na ito. Manatili kayo. Mga kaibigan, bago natin pag-usapan ang lahat ng detalye, nais ko munang sabihin sa inyong lahat, kayo ay hindi nakalimutan. Ang pamahalaan, ang SSS, ang GSIS, alam nilang kayong mga pensyonado ay nagtrabaho ng buong buhay ninyo para sa inyong pamilya at para sa bansang ito. Kaya ang bawat sentabo ng inyong pensyon, iyon ang inyong karapatan. Hindi iyon biyaya, hindi iyon regalo, iyon ay pinaghirapan ninyo. At ngayong Mayo 2026, may magandang balita ang dumating. Pag-usapan natin ang SSS pension increase. Ayon sa pinakabagong impormasyon, may inaasahang 1,000 na dagdag sa monthly pension ng mga SSS retirees. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang mga nakatatanda at mga retirado na harapin ang tumataas na presyo ng bilihin. Alam nating lahat na ang presyo ng bigas, ng kuryente, ng gamot, lahat ay tumaas. Hindi na kayang umabot ng dati pang pensyon ang ilang mga lolo at lola. Kaya ang dagdag na 1,000, malaki ito para sa marami sa atin. Halimbawa, kung ang isang pensyonado ay tumatanggap ngayon ng 5,000 bawat buwan, maaring maging 6,000 na ang kanyang matatanggap pagkatapos ng adjustment. Kung ang isa naman ay tumatanggap ng KT 500, maaari itong umabot ng 9,500. Hindi pantay-pantay ang dagdag para sa lahat dahil depende ito sa ilang salik tulad ng bilang ng years of contribution, average monthly salary credit, at iba pang computed benefits. Kaya importante na makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na SSS branch para malaman kung magkano mismo ang matatanggap ninyo. Ito ang hindi alam ng marami. Ang increase na ito ay maaaring may kasamang retroactive payment. Ibig sabihin, kung nagsimula ang effectivity ng increase noong nakaraang buwan o kaya ay ilang buwan na ang nakalipas, ang naipon na dagdag mula noon ay maaaring ibigay sa inyo ng sabay-sabay, isang beses, sa isang lump sum. Kaya kapag sinabi naming extra cash released, ito ang tinutukoy natin. Ito ang pera na maaaring hindi ninyo inasahan ngayong Mayo. Ngayon, para sa aming mga kaibigan na miyembro ng GSIS, kayo rin ay may magandang balita. Ang GSIS update ngayong 2026 ay nagpapakita rin ng mga pagbabago sa pension rates at sa mga benepisyo ng mga government employees na nagretiro na. Ang mga GSIS pensioner ay dapat na maging alerto dahil maaari ring may dagdag na darating para sa kanila, kasama na ang mga posibleng adjustment sa Cost of Living Allowance o COLA. Ang GSIS ay isa sa mga pinaka-maaasahang sistema ng gobyerno para sa mga dating public servants, mga guro, mga pulis, mga nurse sa government hospitals, mga opisyal ng munisipyo, lahat ng nagtrabaho para sa ating bansa. Kayo ay may karapatang malaman ang lahat ng benepisyong dumarating para sa inyo at ito ang layunin ng video na ito, tiyaking walang maiwan sa kadiliman. May isa pang mahalagang update para sa mga GSIS pensioner. Ang ilang miyembro ay tumatanggap ng mas mababang pensyon kaysa dapat dahil sa mga natutulog na deductions o kaya ay hindi pa na-update ang kanilang records. Kung pakiramdam ninyo ay hindi tama ang inyong pension amount, mangyaring pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at humingi ng statement of account. Huwag kayong mahiyang magtanong, ito ang inyong pera. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na hindi naiintindihan ng mga pensyonado, ang tinatawag na loan deductions at ang clawback o offset. Narinig na ba ninyo ang salitang offset?
Ito ay nangyayari kapag may utang kayong SSS Salary Loan o GSIS Policy Loan at ang inyong pension ay ginagamit para bayaran ang utang na iyon nang hindi ninyo alam o nang hindi kayo nakahanda. Halimbawa, may pensyonado na nag-expect na tatanggap ng 7,000 ngayong buwan pero 5,200 lang ang na-credit sa kanyang account. Ang 1,800 ay na-deduct dahil sa hindi pa nababayarang loan. Ito ay legal. Ito ay nasa inyong kasunduan nang nag-avail kayo ng loan. Pero ang problema ay maraming matandang miyembro ang hindi naalala na may utang pa sila o hindi sila naabisuhan ng maayos bago ang deduction. Kaya ang payo namin, bago pa man mag-expect ng malaking dagdag sa inyong pensyon ngayong Mayo 2026, tingnan muna ang inyong member portal kung nakaregister kayo online o pumunta sa branch at humingi ng updated loan balance. Mas mabuting malaman ninyo ito ng maaga para hindi kayo magulat. At para sa mga pamilyang tumutulong sa kanilang mga magulang na pensyonado, kayong mga anak, mga pamangkin, mga apo, pakiusap, tulungan ninyo ang inyong mga lolo at lola na i-check ang kanilang loan status. Minsan sila ay nag-aalangan, minsan nahihiya, kayo ang tulong nila. Susunod, pag-usapan natin ang release schedule. Kailan ba talaga darating ang pensyon ngayong Mayo 2026? Para sa SSS pensioners, ang monthly pension ay karaniwang inilalabas batay sa birth month o sa napiling release date ng pensyonado. Ibig sabihin, hindi lahat ay sabay na nakatanggap. Kung ang inyong scheduled release ay sa ika-15 ng buwan, iyon ang pag-asahan ninyo. Kung ika-15, ika-15 kayo mag-abang. Para sa mga nagbabayad sa pamamagitan ng UMID card, PesoNet transfer, o direct bank crediting, abangan ang inyong account sa araw ng scheduled release. Para naman sa mga pumupunta pa rin sa branch or sa bayad center, subukan ninyong pumunta sa umaga nang hindi masyadong mainit at huwag kalimutang dalhin ang inyong valid ID, UMID card at iba pang kinakailangang dokumento. Para sa GSIS pensioners naman, ang pension ay karaniwang inilalabas sa simula ng buwan sa pamamagitan ng Land Bank, DBP, at iba pang accredited banks. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng pensyon ngayong Mayo, huwag magpanik. Maaring may prosesong hindi pa natapos sa inyong record. Ang unang dapat gawin ay tawagan ang GSIS hotline sa 8847-4747 para makapag-follow up. Huwag ninyong palampasin ito. May isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ngayong Mayo 2026 at ito ay ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay isang taunang proseso kung saan kailangang kumpirmahin ng bawat pensyonado na sila ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Ito ay ginagawa para masigurado ng SSS at GSIS na ang pensyon ay napupunta sa tamang tao at hindi ito inabuso. Kung hindi kayo makapag-ACOP sa tamang panahon, maaaring ma-hold ang inyong pensyon. Hindi ito nangangahulugang tinanggal na ninyo ang benepisyo, pero kailangan kayong makumpleto ang proseso para mapalabas muli ito. Para sa SSS, maaari kayong mag-ACOP sa pamamagitan ng SSS mobile app sa My SSS portal o personal sa SSS branch. Para sa GSIS, may GSIS touch kiosks sa iba't ibang lugar o matching kayong pumunta sa pinakamalapit na GSIS office. Para sa mga lolo at lola na hindi sanay sa teknolohiya, huwag kayong mag-alala. Ang mga anak at apo ninyo ay makakatulong sa inyo. Sabihan ninyo sila na tingnan kung kailangan na kayong mag-ACOP ngayong buwan. Isang simpleng hakbang lang iyon, pero malaking epekto ito sa inyong patuloy na pagtanggap ng pensyon. Mga kaibigan, may isa pang bagay na gusto kong pag-usapan ng seryoso, at ito ay ang mga scam na kumakalat ngayon na nagtatarget ng mga pensyonado. Napakaraming ulat ng mga taong nagpapanggap na SSS o GSIS representatives, tumatawag o nagme-message sa mga pensyonado at sinasabi na may espesyal na cash release o bonus na darating. Pero kailangan daw munang magbayad ng processing fee o mag-deposit ng pera. Mga kaibigan, ito ay scam. Walang SSS o GSIS na hihilingin sa inyo ng bayad para matanggap ang inyong pensyon o benepisyo. Kung may tumatawag sa inyo at sinasabi nilang kayo ay may dagdag na pensyon na naghihintay, pero kailangan muna kayong magbayad o magbigay ng inyong PIN, ATM password o personal information,
Ibaba ninyo ang telepono kaagad. Pagkatapos, i-report ito sa SSS Fraud Hotline o sa inyong lokal na pulis. Ito ang opisyal na SSS Hotline 1455 para sa GSIS 8847-4747. I-save na ninyo ang mga numerong ito sa inyong telepono ngayon. At kung wala kayong telepono, isulat ninyo ito at ipaste sa bahay ninyo para laging makita. Ang inyong pensyon ay banal. Huwag hayaang kunin ito ng mga magnanakaw. Para naman sa aming mga OFW na nagbabasa o nanunood ng video na ito mula sa ibang bansa, kayo na nagtatrabaho sa ibang panig ng mundo para mapabuti ang buhay ng inyong pamilya dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Alam naming malayo kayo, pero ang pag-aalaga ninyo sa inyong mga magulang ay nararamdaman. Kung ang inyong lolo o lola o magulang ay SSS o GSIS pensioner, maaari kayong tumulong sa kanila kahit malayo kayo. I-check ang kanilang pension details online, tiyaking updated ang kanilang contact information at bank account sa SSS o GSIS, at siguraduhing may taong mapagkakatiwala ang katabi nila dito sa Pilipinas na makakatulong sa kanila sa mga prosesong kailangan ng personal na pagdalo. Ang pag-aalaga ay hindi kailangang personal palagi. Minsan, ang isang tawag, isang mensahe, isang tiyak na kumusta na ang pensyon mo, nanay? Malaki na iyon. Ngayon, balikan natin ang pinakamahalaga, ang 1,000 increase at ang extra cash na maaaring matanggap ngayong Mayo 2026. Para maging malinaw, ang proseso ng pagpapatupad ng pensyon increase ay may mga hakbang. Una, kailangang may opisyal na approval mula sa gobyerno o sa board ng SSS at GSIS. Pangalawa, kailangang ma-update ang sistema para masalamin ang bagong halaga. At pangatlo, kailangang makredit ito sa bawat pensyonado. Ang mga pensyonado na maaaring makakuha ng mas malaking epekto mula sa increase na ito ay ang mga may mas maraming years of contribution, ang mga may mas mataas na average monthly salary credit o AMSC, at ang mga pensyonado na hindi pa nakakakuha ng anumang pension increase sa nakaraang ilang taon. Halimbawa, kung isang pensyonado ay may 30 taon ng contributions at ang kanyang computed pension ay 9,000 bawat buwan, ang 1,000 na dagdag ay magdadala sa kanya sa 10,000. Kung may retroactive payment pa ito ng 3 buwan, maaaring may 3,000 na extra cash siyang matanggap ng sabay-sabay sa susunod na release. Hindi maliit iyon. Para sa maraming pamilyang nagtitipid, ang 3,000 ay ilang araw na pagkain, gamot, bayad sa kuryente. Ito ang dahilan kung bakit importante ang bawat update. Ito ang dahilan kung bakit kayo ay naririto ngayon at nanunood ng video na ito. At ito ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagbibigay ng SSS News Today para sa inyong lahat. Bago matapos ang video na ito, nais kong sabihin sa bawat isa sa inyo, sa bawat lolo at lola, sa bawat retirado, sa bawat pensyonado na dumaan sa hirap at panahon para makarating dito sa punto na ito ng kanilang buhay, hindi kayo nakalimutan. Ang inyong pensyon ay hindi lang pera. Ito ay simbolo ng inyong buong buhay na pinagsikapan. Ito ay patunay na ang inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng pag-aalaga sa pamilya, lahat iyon ay may halaga. Hindi kayo kailangang maging pasanin ng sinuman. Kayo ay may karapatang mamuhay ng may dignidad at katahimikan. Kaya huwag kayong mahiyang i-claim ang lahat ng benepisyong para sa inyo. Huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS o GSIS. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga mahal sa buhay para matulungan kayong maunawaan ang mga proseso. Ang Pension Release Philippines ay para sa inyo at walang sinuman ang may karapatang pigilan kayo sa pagkuha nito. Mga kaibigan, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kung may natutuhan kayo, kung may napansin kayong impormasyon na mahalaga para sa inyong pamilya, pakibahagi ito. I-share sa inyong grupo sa Facebook, ipadala sa inyong mga kamag-anak, ipakita sa inyong lolo o lola. Dahil ang impormasyon na ito ay hindi lang para sa iisang tao. Ito ay para sa bawat pamilyang nangangailangan ng katotohanan at gabay. I-subscribe na rin kayo sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi kayo mapag-iwanan sa mga susunod na update tungkol sa SSS Pension Increase, GSIS Update, at iba pang mahahalagang balita tungkol sa inyong mga benepisyo.
Kami ay nandito para sa inyo. Lagi. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa lahat ng aming mga lolo at lola na kasama natin ngayon, mabuhay kayo, mahal namin kayo. At huwag kalimutang ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Hindi kayo kailangang humingi, kailangan lang ninyong i-claim ito. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ingat kayo palagi.